At tulad nga nung sinabi natin nung nakaraan, walang nangyaring peace deal sa pagitan ni Trump at saka ni Putin. Diba? Hindi sila nagkasundo eh. Kaya eto mga tol, naglunsad ng magdamagang pambobomba ang puwersa ng Russia sa rehiyon ng Zakarpattia, tama ba? Zakarpattia sa Ukraine. No, tuloy pa rin mga tol ang pag-atake ng Russia sa Ukraine na nagdulot ng pagsabog ng isang American-owned electronics factory. Naku po, ikakagalit ni Trump to. No, 'di ba? Sabi sa inyo mga tol, walang nangyaring peace deal, walang nangyaring peace talks doon sa pagpupulong ni Trump at saka ni Putin kasi nga iba ang kondisyon ni Putin. No, parang hindi siya kinaya ni Trump. No? Sabi nga si Zelensky na lamang mga tol ang makakalutas nito kung kanyang isusuko ang ilang mga teritoryo ng Ukraine na hinihingi na ni Putin o ng Russia mga tol. Pero ito, panoorin natin ang balita mula rito sa Net25, no? Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Naglunsad ng magdamagang pambobomba ang puwersa ng Russia sa rehiyon ng Zakarpattia sa Ukraine na nagdulot ng pagsabog ng isang American-owned electronics factory. American-owned, pag-aari ng Amerika mga tol ha. Ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, kabilang sa opensiba ang halos 600 drones at 40 ballistic missiles, isa sa pinakamalawak na pag-atake mula sa puwersa ng Russia. Wala, hindi talaga siya tatantanin ni Putin mga tol. Iba yung hinihingi ni Putin. O umubra ba? Umubra ba yung ultimatum ni Trump? 50 days, naging 10 days, naging 12 days. Wala kahit nasabihin niya papatawan kita ng sanction, papatawan kita ng taripa. Parang ang sagot ni Putin, bring it on. No? And ayan pa rin, inaatake pa rin ni Putin ng Ukraine. Wala pa rin talagang kapayapaan doon. Sinabi rin niya na nagpapakita ito ng hindi seryosong intensyon ng Russia sa mga negosasyong pangkapayapaan. Today, the whole day, in a number of our regions, work had been carried out. After the massive nightly Russian attack, there were more than 500 drones, dami, 574, and there were missiles including ballistics. 40 missiles, napakarami na pinaulan ng Russia sa kanila mga tol. Дронів було 574, були і ракети, зокрема балістика. 40 ракет. A large portion of all of what were intercepted by our warriors, and it is notable that Значну частину всього цього наші malaking portion daw nun ay na-intercept naman nila. воїни збили. We do have such an ability and we have the required means to do it. Buti pa ang Ukraine mga tol, nakakapalag pa rin kahit papano. Що є така у нас можливість. Є у нас такі відповідні. More than 30 missiles we brought down. So more than 30 missiles daw ang kanilang napabagsak. Засоби. Більше 30 ракет ми And dozens of shaded drones were destroyed by our interceptors, okay? збили, десятки шахедів знищені нашими перехоплювачами. Дякую всім. I thank all the designers and operators, but unfortunately, there were hits as well. Oo naman. Sa dami ba naman nun Kita pa rin naman natin yung mga nag-aapuyan. Yun nga ang problema mga tol Kahit na napabagsak nila yung ibang mga missile at ibang mga drones ay na-intercept nila, may damage pa rin Diba? Ando dun pa rin mga tol yung pinsala. Розробникам та операторам. Але, на жаль, були влучання. Різні області. In different regions from Zaporizhia to the Volyn region and Zakarpattia. Від Запоріжжя до Волинської області та Zakarpattia. Karamihan sa mga target ay matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Ukraine, kabilang ang mga infrastruktura ng enerhiya at mga residential areas sa rehiyon. Nagresulta rin ito sa pagkasira ng mga storage at electronic manufacturing facilities, kabilang ang 15 katao na nasugatan kasama ang ilang manggagawa sa pabrika. Grabe, tindi ng pag-atake ng Russia doon. Є два формати. In Mukakevo, the Russians burn a factory, an American factory by the way. Яких реально досягти прогресу, і це формати на рівні лідерів, двосторонній формат Україна та Росія і тристоронній Україна, Сполучені Штати, Росія. Ми
обговорювали. The manufacturer of electrical appliances, and those were household appliances, nothing military. So yung mga pagawaan ng mga appliances, siguro mga yung mga microwave, mga ganun, basta home appliances, manufacturer of electrical appliances, and those were household appliances, nothing military. Це у Вашингтоні. Путін говорив про це на дзвінку президента. Mas mauunawaan pa natin kung mga military facility yung tinarget kaso mga household appliances manufacturer Президенту Трампу. Зараз сигнали з Росії просто, якщо чесно, непристойні. Вони намагаються зіскочити з необхідності. The Russians knew perfectly well where they were aiming. It was a missile strike, sabing ganun. Alam ng Russia kung ano talaga yung patatamaan nila. Alam nila. It was a missile strike, sabing ganun. Проводити зустріч, вони не хочуть закінчувати цю війну. Вони продовжують масовані атаки проти України та дуже жорсткі штурми. We believe it was a deliberate strike precisely on American property here in Ukraine. Parang ginagalit ni Zelensky ang Amerika, mga tol. We believe, naniniwala kami, sabi niya gano'n, talagang tinatarget itong American factory na to dito sa Ukraine. Parang alam niya na yung tono niya, mga tol, pinagsasabong niya yung dalawa. Штурми на фронті. І ще й запускають ракети по американському підприємству, як і по багатьом іншим абсолютно цивільним нашим мішень. On American investment, strike on American investment. Причому зовсім поруч з кордонами Євросоюзу і НАТО російський удар. A very telling strike like this whole massive attack at the very time when the world waits. Дрон залетів на територію. Parang ang ikli-ikli nung sinasabi niya pero ang dami niyang sinasabi, no? Ganun lata talaga yung lengguwahe nila. Польщі. Дуже неприємні інциденти з дронами були і на території Литви. Це все не є For a clear answer from the Russians, an answer regarding negotiations to end the war. чимось, знаєте, випадковим. Це наглість росіян. Розраховуємо, що реакція партнерів буде принциповою. Bagaman walang pahayag ang Russia ukol sa mga alegasyon ng kanilang pag-atake sa isang US-owned facility, tinatanggi nila ang pagtutok sa mga sibilyan at infrastruktura. Ipinakita sa mga pag-ataking ito na patuloy ang agresyon ng Russia sa kabila ng mga pagsusumikap sa pagtatapos ng digmaan laban sa Ukraine. Okay, so nakikita naman natin talaga yung pagsisikap ng Amerika, ng European Union, ng mga European leaders na matapos na talaga at mawakasan etong nangyayaring gera dito sa pagitan ng Ukraine at saka ng Russia. Ngunit tila ba, mga tol, hindi apektado ang Russia doon sa panawagan ng maraming bansa para tigilan na ang pag-atake dito sa Ukraine at naninindigan sila na titigil lamang sila kung makukuha nila ang kanilang kagustuhan. Gusto nilang demilitarize etong Ukraine, alisin na yung puwersa dyan. At the same time, isuko ng Ukraine yung ilang mga teritoryo na hinihingi na nga ni Putin, mga tol. So kung ganon, ay hindi natin alam kung may mangyayari pa nga bang kapayapaan o katahimikan dito sa lugar na to, mga tol. At parang ipinapakita rin dito ng Russia na talagang mas malakas sila kasi ang dami ng umaano sa kanila, kumukundi na sa kanila, pero parang baliwala, hindi nila pinapansin. Kung gusto ninyo, laban-laban na lang talaga, di ba? Well, meron kasi silang pinanghahawakan di ba? Nasa kanila, nasa Russia, yung pinakamaraming nuclear warhead sa buong mundo, mga tol. Tapos meron pa sila yung tinatawag na dead hand. Kahit daw ma-wipe out lahat ng mga leader dito sa Russia, automatic maglo-launch yung nuclear system na yon. Kumbaga, damay-damay tayo. Subukan nyo kaming lipulin. Damay-damay tayo. Parang ganun yung gustong mangyari nila, no? Anyway, mga tol, bilang mga tao rito sa ating daigdig, ano ang inyong masasabi rito sa balitang ito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.